Kukuhanin ng Barangay Ginebra ang oportunidad na hindi maganda ang kalusugan ni Junmar Fajardo para maungusan ng SMB sa mga susunod na bakbakan. Ayon kay Scotty Thompson, ayaw man nilang makitang ganito ang isang player, tungkulin naman nila umanong ipanalo ang bawat laban. Tsansa ng Rain or Shine versus TNT Tropang 5G, ibinida naman ni Coach Yang Giao ng makapanayam ng media. Ibinulgar din niya na gusto nilang basagin ang trend na nangyayari sa kanyang kupunan kapag umaakyat na sila ng playoffs. At ang team owner ng Basilan Red Dynasty sa MPBL, ibinunyag na kinausap din nila ang grupo ni Mikey Williams para samahan sila sa kanilang kampanya sa liga. Subalit ayon sa kanya, malaki umano ang hinihingi ng dating Rookie of the Year ng PBA kung saan 2 beses na tinanghal bilang Finals MVP at 2 beses din niyang hinatid ang TNT sa kampyonato. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Babalik sa court ang SMB at Barangay Ginebra sa Game 4 ng kasalukuyang ginaganap na semifinals ng PBA Philippine Cup, kung saan abante na ang Barangay Ginebra sa tuwa na kartada. Kartadang ayon sa iilan ay bunga ng hindi magandang kondisyon ni Junmar Fajardo. Ang issue ay tila hindi lingid kay Scotty Thompson at para sa kanya, sasamantalahin nila ang pagkakataong hindi magandang kalusugan ni Junmar Fajardo. Narito ang report. Tutukan natin si Scotty Thompson sa report ni Romel Ferres Jr. na Inquirer. Malaking bagay ito para sa amin, pero hindi pa rin ito garantiya ng kahit ano kasi nga alam namin, veteranong team ang San Miguel. Alam nilang dapat gawin pagkatapos matalo. Kaya kailangan namin maging handa para sa Game 4. Ayaw naming makakita ng player na nasasaktan, pero para sa amin, kung makakakuha kami ng kalamangan dahil hindi 100% si Junmar, tatanggapin namin yon. Kahit hindi siya nasa kondisyon, napakahirap pa rin niyang kalaban. Malaking respeto ko sa kanya. So ang sinasabi ni Scotty Thompson na malaking bagay sa kanila is yung bentahe nila sa serye. 2-1 na po kasi Angat na kasi sila ngayon, di ba? So natural, kahit sino, masaya talaga kung may ganung bentahe yung team. So sa tungkol sa kalusugan ni Junmar Fajardo, tama yung mentality ni Scotty. Kung kaya nilang manalo ng hindi 100% ang kondisyon ni Junmar, bakit hindi, di ba? Unang-una, hindi naman nila ginusto yon. Dumating na lang talaga yon. So anong gagawin ng Barangay Ginebra? Sasamahan ba nila ang SMB sa panghihinayang sa kalagayan ni Junmar? Siyempre hindi. Bentahe na nila yun eh. Walang may gusto nun, pero andyan na yan. So kailangan nilang ituloy yung laban. Nasa kampo na ng SMB siguro yung desisyon kung ano yung gagawin nila sa lagay ni Junmar Fajardo. Totoo rin yung sinabi niya, hindi madaling kalaban ng SMB kahit may injury si Junmar. Noong Game 3, kumamada pa siya ng 12 puntos at 14 rebounds. Hindi siya 100% doon. Pero tingnan nyo naman yung stats niya, lalo na yung rebound, di ba? Tapos andyan din yung mga dekalibring player na kasama ni Junmar. Hindi na natin sila isa-isahin, di ba? Kilala nyo na sila doon. Sakaling pumutok sila mga ka-playoffs, sigurado mahihirapan ng Ginebra katulad na nangyari sa Game 2. Kinuha ng SMB yon. Kaya tingin natin kahit sobrang kailangan ng SMB si Junmar para makausad sila sa finals mula sa semis, may kasama siyang player na kaya mag-step up para gabayan ng SMB. Ibig sabihin, delikado pa rin ang Barangay Ginebra kahit may iniindang injury si Junmar Fajardo. Habang tila desidido ang Barangay Ginebra na bakbakan ng SMB habang hindi maayos ang kalusugan ni Junmar Fajardo, ibinida naman ni Coach Yang Giao ang tsansa ng kanyang kupunang Rain or Shine sa naghahangad ng Grand Slam na TNT Tropang 5G. Ayon sa dating coach ng Gilas Pilipinas, mas pabor sa kanila kung magiging mahaba ang serye sa semis. Paniwala niya, matatalo lang sila kung magiging maiksi ang serye. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Yang sa report ni Olmen Leyva ng Philstar. Ang pinakamagandang pagkakataon namin, pahabain yung serye. Kapag naging maigli kasi yung serye, talo kami. Kahit papano nanalo kami sa Game 3. Alam namin, aabot to ng 5 laro, di ba? Kapag nanalo pa kami sa Game 4, aabot yan ng 6. Mas pinapahaba namin, mas pabor sa amin. So base sa pahayag ni Coach Yang, hindi sila basta-basta bibigay sa susunod na bakbakan. Desidido silang paakyatin sa Game 6 ang bakbakan sa pamamagitan ng pagkuha sa Game 4. Kung paano nila gagawin yan, syempre hindi natin alam kung ano ang ilalatag nilang game plan. Pero yung mentality nila sa ngayon is, kung kinaya nila sa Game 3, kakayanin din nila sa Game 4. Kung tutuusin, nasa kanila yung momentum ngayon dahil sa pagkuha nila sa Game 3, di ba? Kaya hindi na tayo magtataka kung mas maging agresibo pa sila sa Game 4. At alam nyo ba na bukod sa dala-dala nilang momentum at hangaring mapahaba yung serye, gusto rin ni Coach Yang na i-break ang isang trend. Yung trend, base sa report, hindi na nanalo ang Rain or Shine matapos nilang kuhanin ng Game 3 sa semis or sa playoffs. In short, yung kartada, nagiging 4-1 sa semis, talo sila. Hindi na sila nakakakit sa 4-2 man lang, di ba? Kaya ayon kay Coach Yang, susubukan nilang basagin ang trend sa Miyerkules. Gusto nilang makuha ang 2-2 na kartada
Well, kung titingnan naman natin, hindi naman talaga imposible yan. Nagpa-practice din sila dun eh. May kakayanan din sila at pinakahuli siguro is wala si Pugoy sa laban. Hindi natin sinasabing madaling gawin dahil nahihirapan talaga sila sa bakbakan kahit kulang ang TNT sa tao, di ba? Ang sa atin lang siguro is may chance na mangyari kung kakayanin nilang ulitin ang init ng laro nila sa Game 3. Sa ngayon, yun yung sukatan, yung Game 3, kung paano nila binutata ang TNT doon, ulitin lang nila ngayong Game 4. Kung desididong basagin ni Coach Yenggao ang trend ng kanyang grupo sa semis, sumambulot naman ang balitang bukod sa Converge Fiber Xers ng PBA, nakipagnegosasyon din umano ang Basilan Red Dynasty ng MPBL sa mailap na si Mikey Williams. At base sa pahayag ni team owner Jackson Chua, hindi nila nakuha ang serbisyo nito, bunga ng mataas na hinihingi umano ni Mikey Williams. Kinwestiyon din ni Mr. Chua ang kakayahan ni Mikey na matagal ng bakante sa bakbakan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Jackson Chua sa report ni Snow Bado sa Spain. Sinubukan namin pero sobrang taas ng hinihingi. Basta malaki, wag na natin pag-usapan. Kaya naman namin, kaso ang tanong, nasa forma ba siya at hindi magiging problema kalaunan? Grabe, malaki talaga yung hinihingi ni Mikey Williams para maglaro. Parang hindi naiiba sa mga naunang story ng TNT at Converge. Ganon din ang sinasabi nila, di ba? Kaya kahit kaya namang ibigay ng kumpanya, mas pinili nilang hindi nilang ibigay yung hinihingi ni Mikey. Tapos yung huling pahayag o tanong, nasa forma pa ba si Mikey at hindi magkakaroon ng aberya or problema kalaunan? Mabigat yun ha? Parang tumatak yung reputation niya dito. Wala rin siyempre nakakaalam kung fit pa ba siya or maganda pa ang kondisyon niya para mag-deliver ng katulad ng dati nung nasa TNT pa siya. Anyway, karapatan naman ni Mikey na humingi ng ganong kalaking halaga, pero ang tingin natin dito mga ka-playoffs, matapos ilipat ng TNT ang karapatan sa Converge, parang ayaw niya na talaga maglaro dito sa Pilipinas. Yung TNT kasi malaki na binibigay nila dati eh. Base kay Homer Sison na $26,000 US dollar po yan per month, pero tinanggihan niya yon. Gusto niya pataasin pa yung presyo niya, pero hindi kinagat ng management ng TNT. Kaya parang tingin natin, masaya na siya sa US, ano man ang ginagawa niya sa kasalukuyan. Yun lang siguro yun. So guys, maraming salamat.